Oy. Pero pag naka-long sleeve ako, mas kamukha ko si Mike Velarde. Amen? Presyo, hallelujah! Sa mga Diablo, demonyo! At sa mga nagtatanong po kung ako po ay Bisaya, ako po ay sobrang may dugong Bisaya. Pure. Ako po ay batang Waray, batang Samar po ako. May mga taga-Samar po ba? Hindi siya ang tag-video mo. Hala, mga manunulay nga mga demonyo. Nagkagano ka mo didi? Taga-diin, taga-diin. Ha? Di nga, nasasamar nga demonyo. Katbalogan? Oy, maupay nga kolok. Oo, kumustahan pa lang po yan. What more pag nag-away ang mga waray. Oo, ako po ay natira naman po sa Cebu for almost 4 years. Na po yung mga Bisaya. Siguro mga daga, may mga Bisaya din, no? Amayo nga po. Oo. Yung iba, wag hong mahihiyang magtaas kung kayo po ay Bisaya. Be proud. Karamihan po ng mga sumikat sa Pilipinas ay Bisaya. Totoo po yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang nanay ni Cherito Solis ay Bisaya. Ang tatay ni Nida Blanca ay Bisaya. Karamihan na kamag-anak na Rico yan ay Bisaya. Lahat sila patay na. Gusto niyo pa bang maging Bisaya? Oy, ako hindi Ako gustong-gusto ko po. Lalo na kung bibigyan ako pagkakataon maging another Bisaya, gusto ko maging Ilonggo. O Ilonggo? Di eh? Iloilo? Gano'n nga di po, galgalinte. Oh, namit. Oo, nakakatuwa yung mga Ilonggo na yan. Actually, napaka-sweet magsalita in fairness. Oo, lalo na yung mga bagong salta sa Manila na galing sa Iloilo o kaya Bacolod. Pag nanagalog yan, bigyan mo lang ng konti. Salamat, get ka namin, ka? Kaya? Oo, ganun yan. Kaya minsan hindi mo alam kung nag-aaway yan o hindi. One time, meron pong lumipat dun sa tinitirang kong apartment dati. Mag-asawa. Hindi ko alam, madalas naman pala mag-away yung dalawang yun. Isang beses na abutan ko, naghahabulan ng saksak yung mag-asawa. Sabi ng lalaki dun sa babae, alam mo, papatayin kita. Sabi ko, parang may sinasabi yung lalaki. Pero parang hindi naman nag-aaway, parang nagkikwentuhan lang. Sabi ng babae, sige, subukan mo. Nagulat ako dahil yung babae na abutan po ng saksak, nasaksak sa tagiliran. Sabi ng babae, aray ko, masakit. Ganun pa man, pero, ha? Dito ka! Dito! Ha? Dito! Ilonggo ka? Oh, ay, mababait yan. The City of Smile ang Iloilo. Alalahanin mo yan. Ha? Bacolod ba? Oh, hindi ako taga ron eh. Balay ko ba? Oo, ganun pa man at nakakatuwa. Napakaraming nakangiti ngayong araw na to. In fairness, nakakawala po ng pagod, no? Napakarami rin palang mga nandito na talagang magaganda. Magpalakpakan nga lahat ng mga gaganda. Ayan. Ngayon ko rin lang nalaman na marami rin palang makakapalang mukha. Ang dami-dami nating mga kababayan dito. Naririnig niyo ba kami sa likod? Parang may sarili na silang mundo ron. Parang may nagba-barbecue na doon sa likod. No, in fairness, nakakatawa. Marami rin ako nagiging kamukha rito, no? Ang dami-dami natin. Minsan niya tinatanong ko sa nanay ko, sabi ko, Nay, ba't ganito yung mukha ko? Nagtatanong ako, sabi ko sa kanya, lahat naman ang kamag-anak ko, magaganda, gwapo. Sabi ko, ba't parang ako lang na iba? Tinatanong ko nga siya, sabi ko, Nay, hindi kaya pumatol ka sa Diablo? Kaya minsan pag nadidepress ako, sabi ko, Lord, bakit ganito? Maliit pa lang ako, tampulan na ako ng tukso, lahat lang ng panlait, pangungutya, pangalipusta, parang natanggap ko na. Sabi ko, Lord, ano bang pwede kong gawin? Sinasagot naman niya ako, sabi niya sa akin, who you? Sabi ko, sorry, wrong scent. Anyway, marami pong mangyayari ngayong araw na to. At syempre, sa sobrang daming mangyayari na to, aabutin po tayo ng alas 8 hanggang umaga bukas. So kung napaalala po sa inyo, magdala-dala po tayo ng mga folding bed. Nakakatuwa. Ako'y sanay na sanay po ako matulog sa folding bed, lalong-lalo na dati. Kami po ay sanay sa hirap,
lahat po. Mabuti na nga lang po kahit papano at sinuwerte po ako nagtrabaho kahit po ganito. Diyos ko, wala ka ng ganito na nga itsura mo, wala ka pang trabaho. Buti na lang mabait ako. Kasi kung ganito na itsura mo, masama pa ugali mo, ay bahala ka na sa buhay mo. Ha? Ano na? Ganun yun. Wala naman daw sa mukha yun. Nasa pag-uugali yun. Minsan tayo sana sabi nga sa nanay, sabi ng lola ko, Apo, okay lang yan. Ang kagandahan ng tao ay wala sa panlabas na kaanyuan. Nasa loob lang yan. Kaya huwag ka nang lalabas. Pero alam niyo, sobrang namimiss ko na yung lola ko na yan. Yung lola ko ang nagpalaki po sa akin simula nung maliit hanggang ngayon. Natutuwa nga po ako dahil naibalita niya sa akin. Actually, hindi po natutuwa. Sumasama po ang loob ko sa aking sa aking mga magulang dahil nung kamakailan ko lang po nalaman na nung nasa sinapupunan po pala ako ng nanay ko, ay kamuntikan niya po pala ako ipalaglag. Kinakausap niya raw po yung manghihilot. Sabi niya po, pwede po bang ipalaglag tong nasa sinapupunan ko? Sabi ng manghihilot, wag, masama ang kumitil ng buhay, dapat ituloy mo yan. At saka ba't ngayon mo lang naisipang magpalaglag, 8 months na yung tiyan mo. Bakit parang nagdadalawang isip ka kung kailan 1 buwan na lang? So sa madaling salita, tinuloy po ng nanay ko ang pagbubuntis at nakinig po siya sa payo ng manghihilot. Pero nung oras na manganganak na daw po ang nanay ko, paglabas ng ulo ko, ang sabi po ng manghihilot, ba gusto po pa magbagong isip mo? Napakahirap po dahil nag-uusap po sila ng nakalawit lang po ang ulo ko. Sabi ng nanay ko, ano bang pwedeng gawin? Sabi ng manghihilot, baka marunong ka mang-ipit, ipitin na natin. Kitilin na natin to bago makapaminsala. Mukhang drug lord to paglaki. Siguro sa sobrang swerte ko po, nailabas po akong malusog. Maganda po. Noon, maganda. Pagkaputol ang pusod ko, ibinigay po ako sa tatay ko. Sabi po ng manghihilot, Mister, eto na po yung anak niyo. Pahagis po akong ibinigay sa tatay ko. Nagpapakasakali sila na hindi po ako masalo. Mabagok ang ulo ko at matuluyan ako. Pero nakalimutan po nila na ang tatay ko po dati, ang trabaho po ay dating snatcher. So kahit anong salo, kahit anong ibigay mo sa kanya, masasalo niya kahit malayo. Masama lang po ang loob ko sa tatay ko dahil nung pagkakarga sa akin, sabi niya, 9 na buwan, eto lang. Baka naman inunan pa lang to. Baka nandyan yung laman. Sabi ng manghihilot, pareho lang po. Naglalaro po kami nung maliit kami, unggoy-ungguyan, ganun. Wala akong natatalo sa amin. Kasi magkamukha lang naman kami. Nanay ko, kamukha ko rin. Sino-sino pa bang magpapatulan kung hindi kami-kami? Parang gusto ko na rin si ate, magkamukha rin tayo.